Alright, mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat at isang mainit na pagbati ang ating pinapaabot sa bawat Pilipino na makakapanood ng ating YouTube channel ngayong gabi sa ating episode. So, salamat mga idol sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel at salamat sa patuloy na nanonood sa atin. Sige lang, dahan-dahan lang tayo para sana naman dumami yung ating subscribers at matulungan tayong mapalago ang ating YouTube channel, mga idol. EPC Vlog Production, isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga OFWs around the globe at kapwa natin OFWs na patuloy na nagsusumikap upang mapaayos at mabigyan ng magandang kinakabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Isang pagpupugay mga idol sa ating mga kababayan dyan sa bansang Pilipinas, bansang minamahal at bansang pinagpipitagan natin. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Mas maganda kung bawat Pilipino ay maging isang patriotism sa ating bansa, sapagkat nag-iisa lang po ito mga kaibigan na ating bansang tinubuan. So pag-uusapan natin mga idol yung mainit na usapin sa bansang Pilipinas, may kinalaman dyan sa paliparan. So it is sad to hear that our international airport, ang Manila International Airport mga idol, ay naharap sa isang kontrobersiya dahil sa mga unpredictable situation that had happened in our international airport. Unang-una mga idol, lumabas ang isang surot. So nakakatawa. Bakit nagkaroon ng surot sa ating paliparan mga idol? Hindi kaya gawa-gawa lang o sadyang sinadya ang naturang surot? At ang pangalawa, yung malaking daga na bakit kailangan pang maging kontrobersya ang naturang daga? Bakit binibigyan ng malaking atensyon ng bansang Pilipinas at ng iba pang mga media entities sa ating bansa? Sino ba yung nasisira? Hindi ba ang bansang Pilipinas at ang presidenteng nakaupo? So pag-usapan natin during the time of former President and the late President Benigno Noynoy Aquino. Nauso din ang nakawan sa naturang paliparan during the time of his term. Pero ang isang nakakabigla at nakakapagtaka yung laglag bala sa naturang paliparan, where in fact maraming mga turista ang nabiktima mga idol dyan sa ating pambansang paliparan ng laglag bala. At marami ang nabahala, lalo na sa parte ng mga kapwa natin OFWs na uuwi sa ating bansang tinubuan. Baka sila'y mabiktima din ng tinatawag na laglag bala. Pero ang nakakapagtaka mga idol, yung laglag balang naturang sistema dyan sa paliparan sa panahon ni Aquino ay tanging may pinipili, laglag bala system. May pinipili. Pag nakita na medyo kaya nila, nakakalusot yung laglag bala. Pero pag alam nila na papalag at alanganin, ay walang nangyayari. So yun ang sistema ng sindikato ng laglag bala during the time of Aquino. So bakit nangyayari yung mga ganyang sitwasyon mga idol? Isa lang ang problema dyan. Ibig sabihin, ang laglag bala ay hindi mangyayari without permission ng kanilang mga nakakataas. Kasi kung ako yung supervisor ng mga taong yan at may nabalitaang laglag bala, na imposible naman na dito lang sa Pilipinas madidetect, na kung saan mas high-tech pa yung mga paliparan na pinanggalingan nila, hindi na-detect dito lang sa bansang Pilipinas. So nakakapagtaka po yun. Kung ako yung supervisor, automatic ay tatanggalin ko yung gumagawa ng ganun. But because of permission ng mga superior nila, walang magawa yung mga inosente at mga ordinaryong empleyado dyan sa nahiya. Bakit nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte mga idol, sinabi niyang isang bisis lang sa isang
interview ng mga network na ang laglag bala na yan ay isang gawa-gawa at sinasadya ng mga nasa paliparan. So ngayong ako ang presidente sa aking administrasyon, ayaw kong makarinig ng tinatawag na laglag bala. Dahil sa oras na may magreklamo at malaman ko na may laglag bala sa naturang paliparan sa loob ng aking panunungkulan, lahat kayo ay sisibakin ko at ipalulunok ko sa inyo ang balang nakuha sa isang malita ng sinumang foreigner, turista o OFW na uuwi ng bansa. So palakpakan mga idol, palakpakan ng taong bayan. Because of a strong pronouncement and a strong political will of Rodrigo Roa Duterte, isang pahayag lang, walang naganap na anumang kalukuhan sa ating paliparan, ang Ninoy International Airport, Manila. Ngayon mga idol, sa panahon ni Marcos, ang inyong presidente, nagala dito, gala doon, bit-bit ang pira ng bayan, pinapasarap kung saan saang bansa. Halos maikot niya mga idol ang buong mundo. Ang buong mundo halos maikot ni Marcos gamit ang pira ng bansang Pilipinas mula sa mga taxes, taxpayers money ng mga Pilipino, taxpayers money, mga pirang pinapadala ng OFWs, ay bitbit ni Marcos sa kanyang paglipad kung saang bansa man siya, saang lupalop pupunta, kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga umalagad mga idol. Ngayon, alam natin nung mga previous month ay even last year ay nabalita na gustong i-privatize ang ating pambansang paliparan. Yun ang naririnig natin sa mga interview na pinapalabas ng kanyang secretary na si Bautista. So dito mga idol, bakit nagkakaroon ng surot sa pambansang paliparan? Bakit mayroong malaking daga sa pambansang paliparan? At bakit napag-uusapan ng masyado sa mga pahayagan, maging sa international community, ay sikat na sikat ito? Ano ang ibig sabihin at ipakahulugan ng mga medyang ito mga idol? Nagkakaroon ng tinatawag na media mileage. Bakit? It is a systematic upang ikondisyon ang kaisipan ng taong bayan, dahil alam natin na gustong i-privatize ang pambansang paliparan ng Pilipinas. Siyempre, i-mind conditioning mo ang taong bayan at ipalabas mo sa mga media network mga idol. Palabas mo sa mga radio station at maging sa international media mga idol, ay ipalabas mo upang makakuha ng atensyon ang naturang mga pangyayari sa ating pambansang paliparan at magkaroon ng tinatawag na mind conditioning sa simpleng mamamayan ng Pilipinas na ang pambansang paliparan ng Pilipinas palaan niya ay napakabulok. Alam naman natin na yung mga surot na yan ay tumitira sa mga bulok na kagamitan. At alam naman natin mga idol na ang daga ay tumitira sa isang area na puno ng basura at puno ng mga inimbak na pagkain. So ano na lang ang iisipin ng ating mga kababayan? Ano na lang ang iisipin ng mga turistang gustong pumasyal sa bansang Pilipinas? Kung ganyan ang imahe, ang larawan ng Pilipinas na ipakakalat natin sa international community, abay kahiya-hiya naman tayo mga idol. Samantalang nung panahon ng previous administration, Rodrigo Roa Duterte, ay mataas yung tingin sa atin ng mga dayuhan. Ngayon ay unti-unting linulugmok ng Marcos administration. So bakit gustong i-privatize mga idol ang pambansang paliparan? Hindi ba kayang gastusan ng Pilipinas? Asan yung mga bilyones na pinagtatalunan dyan sa Kongreso at Senado na kung saan
malaking budget na hindi naman nakasama sa program, sa ating GAA. Asan mga idol? Isa lang ang ibig sabihin. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na mind and conditioning sa ating mga Pilipino, na kung saan nagkakaroon ng media mileage ang tinatawag na surot at daga dyan sa paliparan upang makonvince ang taong bayan na i-privatize ang ating pambansang paliparan. Ito ba'y kagustuhan ni Bautista? Hindi po mga idol. Sapagkat siya appointed lang ng presidente. Sino ang magdidesisyon sa naturang bagay? Siyempre, ang inyong magaling na presidente na si Da Junior. Alam nga namang appointed lang siya ng presidente. Ipaprivate niya ang pambansang paliparan ng Pilipinas. Ano ka, hello? Sino ka ba para gawin yan? Isa lang yan mga idol, na mayroong tinatawag na kasunduan between the appointed secretary, na kung saan atat na i-privatize yung ating pambansang paliparan upang magkaroon din sila ng ambag, hindi ambag sa ating mga kababayan, kundi maambagan ang kanilang mga bulsa mga idol. Bakit? Kung ikaw ba ay wala namang mapapala dyan sa tinutulak mong privatization na yan, bakit pinagtutulakan mo? Mayroon namang sapat na budget ang ating pambansang paliparan. Kung walang sapat na budget, bakit hindi lagyan? Taon-taon naman tayo kakaroon tayo ng program ng budget taon-taon. Kung talagang gusto ng presidente na paglaanan ng panahon at atensyon at pagandahin ang ating pambansang paliparan, why not? Iyan ang ating nakikita mga idol. Ang surot at ang daga sa paliparan is an strategy of Marcos administration to conditioning the mind of Filipino people para hindi sila magprotesta kung isagawa ang tinatawag na privatization ng ating pambansang paliparan. Sino ba yung aangal dyan pag nagkaroon ng pag privatize ang ating pambansang paliparan? Siyempre yung matagal ng kalaban ng kanilang pamilya, ang Aquino. Alam naman natin na dyan namatay. Dyan namatay daw ang kanilang ama. Kaya nga ipinangalan Ninoy Aquino International Airport. Tapos ngayon ipaprivatize ni Marcos. Sampal yan. Sampal yan mga idol sa family Aquino, na yung natitira na lang na ligasiya ng kanilang ama nagpakamatay para sa bayan, sabi nila ay mawawala pa dahil ipaprivatize ng kanilang matinding kalaban sa politika ang Marcos. Kaya yan mga idol, yung tinatawag na mind conditioning ng Marcos administration is another game plan para hindi makapalag ang mga dilawan at hindi magkaroon ng sangkatirbang pagrally pag na-privatize na ang pambansang paliparan na nakasulat ang pangalan ng kanilang iniidolo. So yan ang ating nakikita dyan mga idol. At ang isang dahilan dyan mga idol kung bakit gusto nilang atat na i-privatize ang ating pambansang paliparan, dahil magkakamal sila ng limpak-limpak na salapi. It is very sad mga idol, in nakakalungkot sa parte nating mga Pilipino na ultimong pambansang paliparan ay hindi kayang tustusan ng bansang Pilipinas. Pero yung mga congressman natin at mga senador na mga garapal sa pera ay nagpapasasa sa taxpayers money. Lipad dito, gala doon, shopping dito. Nako, sila ba'y kung iimbestigahan mo, bakit ang gagara ng kanilang sasakyan? Ilan ba yung bahay ng mga politiko? Sila ba'y nung pumasok sa politika ay ganyan nakarangya? Nako, sabi ng paslit, shame on you. Shame on you. Yun ang katotohanan mga idol, na ang mga politiko natin hindi naman natin linalahat. Nakaramihan ay pumapasok sa politika hindi para pagsilbihan ang taong bayan, kundi
magpayaman sa kanilang posisyon gamit ang pera, ang taxpayers money na kanilang kinukulimbat sa paraan na gusto nila. Maraming salamat mga idol. I hope na sa ating vlog mga idol ay makatulong sa inyo para unti-unti nating maibangon ang bansang Pilipinas at maging silbi sa atin para tayo maging isang tunay na Pilipino na may pag-ibig sa ating bansang tinubuan. Magandang gabi and shout out sa ating mga taga-panood sa ating YouTube channel at sa nag-subscribe sa atin. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Puong May Kapal. Magandang gabi and salam.